Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Ex-Representative Elizalde Co, wala na sa Czech Republic. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Matapos ang 2 linggong pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si dating Ako Bicol Representative Zaldico, ay anunsyo naman ni Department of Justice o DOJ Acting Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista. Ito ang binahagi ni Vida sa isang press briefing sa Prague upang sana pag-aralan ng legal options ng Pilipinas upang mapauwi si Ko sa bansa. Ayon sa kalihim, bagaman wala na sa kustodiya, ay nananatili si Ko sa Schengen area pero hindi na binigyan ng Czech Republic kung saan ito dumaan palabas ng bansa dahil umano sa data privacy provisions. Ang Schengen area ay binubuo ng 25 bansa na miyembro ng European Union at 4 na non-EU member countries. Una nito, dismayado na rin si Vida sa naging pagpupulong nila sa pagitan ng Czech authorities para sana sa impormasyon tungkol kay Ko. Sa ngayon, hindi raw uwi ng bansa si Vida na walang mapapala dahil magsasagawa pa rin daw sila ng mahakbang upang klaruin ang status ni Ko sa bansa at tuluyan nito mapawi sa Pilipinas. Samantala sa eksklusibong panayam kay Atty. Harry Roque, sinabi nito na nagkakausap na sila ni Ko kahit pa pumutok na ang balita na ito ay nahuli na sa Prague. Ayon kay Roque, pinalahanan nito si Ko na kumuha ng asylum protection. Palagi ko siyang pinapaalalahanan na kinakailangan kumuha siya ng asylum dahil yan ang ultimate protection, no? Maraming napapabalita na meron siyang golden visa, meron siyang second passport, pero sabi ko, lahat yan ay hindi makakapagbigay protection sa kanya kapag gumalaw ang gobyerno, no? Tanging pagiging asylum seeker lamang ang magbibigay ng ganyang proteksyon. Mababati na nag-apply si Roque ng asylum sa the Netherlands kung saan sinabi ni dating DOJ Secretary Boying Rebulla na ito ay hindi pinagbigyan. Samantala naharap si Ko sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Disyembre nakarang taon na makansel ang kanyang passport matapos ilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naiuwi sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayo ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tuloy-tuloy na serbisyo, tiniyak ng PNP sa gitna ng posibleng rotational brownouts. Tiniyak ng Philippine National Police na mananatiling tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa pagpapatupad ng batas sa kabila ng banta ng kakulangan sa supply ng kuryente sa ilang lugar. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng regional at provincial directors na i-maximize ang fuel reserves kasunod ng babala ng National Power Corporation sa posibleng rotational brownouts dulot ng kakulangan sa diesel sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ayon kay Nartates, pangunahing apektado ang mga lugar na sineserbisyuhan ng Small Power Utilities Group plants, kabilang ang mga malalayong isla at bulubunduking komunidad. Kaugnay nito, inatasan ng mga commander ng PNP na tiyaking maayos ang kondisyon ng generator sets at may nakahandang backup power para sa emergency hotlines at command systems upang maiwasan ang pagkaantala sa operasyon. Magpapatuloy din ang patrol operations sa pamamagitan ng pag-aangkop ng deployment schedules, paggamit ng mobile lighting, at pagpapanatili ng communication lines, habang pinalalakas ang alternatibong komunikasyon sa mga liblib na lugar upang manatiling konektado ang mga lokal na istasyon ng pulisya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.